Ang upa ko pala dito mga kapinboy ay $250 weekly ang bayad. Kumusta kayo mga kapinboy? Ilang araw din tayo hindi nakapag-vlog dahil busy tayo sa trabaho. Day off natin ngayon Lunes, Martes. At gusto ko ipakita sa inyo yung aking inuupahang kwarto. Ito yung mga kapinboy. Medyo malaki siya. Ito yung aking kama. May maliit akong lamesa rito. Nandito rin yung aking mga plato. Pinapasok ko pagkahugas ko. Pinapasok ko na dito. Computer natin, desktop natin. May heater din tayo dito mga kapinboy. Ito, yung lalaban ko pa lang. Ayan, may heater tayo dito. Kasi taglamig na. Ayan ang labas mga kapinboy. Umuulan-ulan. Makulimlim. So mga kapinboy, ito yung inuupahan kong room. Meron din tayo dito closet mga kapinboy. So nandito yung mga damit-damit natin. Gitara ko, nandito yung ampli. Yung aking rice cooker. Nakiki-rice cooker ako sa kanila. Gamit ako ng rice cooker sa kanila. May-ari ng bahay. So ito yung aking kwarto. Maganda yung kulay, maganda yung kama, pinagamit tayo ng unan, kumot, maliit na lamesa. So ito ang aking inuupahan dito. Ang upa ko pala dito mga kapinboy ay $250 weekly ang bayad. 250. At kasama na yung may sarili akong toilet. Nandun yung toilet tsaka yung shower. Ganun yung presyo ng upa ng isang room kapag may kasamang toilet, $250 hanggang $300. Pag wala naman, pagka yung share kayo ng toilet tsaka shower, minsan nagkakahalaga ng isang linggo ay minsan $200, $180. Doon naman sa Auckland na Manurewa kala Ate Michelle ay binigyan nila ako ng $140 isang linggo. Sobrang pasalamat ko sa kanila kasi talagang nakakapag-save ako doon. Maraming salamat sa kanila. Bihira lang makahanap ng ganong kamura. So maraming salamat ulit kay Ate Michelle tsaka kila Kuya Alex. Tapos ito nga mga pinboy, $250 yung upa ko dito. Nandito ko ngayon sa Rolleston, Christchurch. Christchurch pa rin yata ito. Rolleston, Christchurch, Selwyn. Komportable naman dito mga pinboy. Lalong lalo na pag kayong pagod galing trabaho. Sarap humilatan, sarap humiga. So, ang importante doon yung pag-uwi mo, marirelax ka. Tsaka komportable. Yun yung nangyayari sa akin dito. Talagang komportable. Pag-uwi ko, hilata yan. Tulog ka agad pagkagaling trabaho. Kasi nakakapagod din talaga sa trabaho. Ayun. Ang trabaho nga pala dyan mga kapinboy ay bowling technician. Yan. Bowling technician. At ang nila, ang maraming tao lang sa kanila ay Friday, Saturday, tsaka Sunday. Pag Lunes ganito, wala masyado, walang naglalaro. Nagbubukas kami ng Lunes, Martes ng alas 4 yung sa trabaho ko. 4 to 10, 4 to 11, mga ganun ang bukas ng ng bowling center. Tapos Wednesday maaga yun, mga 9:30 o 10 bukas na kami. So tuloy-tuloy na yun hanggang 11. Tapos Webes, medyo dumadami na yung tao niyan. Webes, Biyernes, Sabado, Linggo ang marami. Pero Lunes, Martes, kaya naka-off ako ng Lunes, Martes kasi walang tao, walang naglalaro. Kasi siyempre may mga trabaho, yung mga pasok, yung mga karamihan dito na nakapalibot dito sa lugar na to. So yun mga kapinboy, ito yung pinakita ko lang yung room ko. At ito yung binabayaran ko ng $250 isang linggo. So parang 1,000 isang buwan, no? 1,000 isang buwan. Magkano sa peso ba yan? Oh, malaki din pala, no? 1,000 isang buwan. Tingnan natin kung magkano yung 1,000. Nasa 35,000 pesos. Ganun. Or higit pa. Saktuhin natin.
Alam ko 35,000 kasi 35 yung palitan minsan eh. Di ba? So, tingnan natin kung magkano. Yung eksaktong upa ko sa isang buwan kapag kinonvert na natin sa peso. Tingnan natin. Medyo malaki din talaga ang renta. Hindi rin biro. Ayun, 35 nga, mga kapinboy. So, 35,000 isang buwan. Peso, ang rent ko sa isang buwan. Laki, no? Isang room lang yun, mga kapinboy. Isang room. Ito, yung room ko na ito. Tapos, may sarili nga akong banyo. So, malayo sa, malayo sa atin, no? Isang buong bahay, baka nagkakahalaga ng 5,000, no? Yung pinaupahan ko dun sa Bulacan, 4,000 nga lang yan eh, isang buwan. 4,000 isang buwan. Karamihan, mga 8,000 sa amin, sa lugar namin, 8,000, 10,000, 6,000, mga ganun. Pesos. So, ayun talaga mga kapinboy, ganun talaga. Kailangan tipid-tipid din talaga. Huwag masyadong gumastos. Kaya nung nakaraan nga, pagka nagluluto ako, pinapaabot ka na 3 araw. Yun, at yun pa rin yung ulam ko. So, para makapag-save, di ba? Makapag-save. Kasi pag hindi natin ginawa yun at gastos ka ng gastos, ang hirap ng buhay dito eh. Mag-isa lang tayo eh. Kailangan magtipid at mag-ipon. So, hindi naman sa pagtitipid na nagugutom na o nagugutuman na, hindi naman ganon. May exercise pa nga tayo, tsaka healthy yung mga kinakain natin minsan. Nakaraan nagluto ako nung sinigang na salmon. Tapos bumili ako ng isda dun sa Pack and Save. So, pinirito ko. Tapos nagsigang ako. So, yun yung pinaabot ko ng 3 araw. Pang-4 na araw kanina. Yun, naubos na. Baka mamaya mamili uli ako. Bibili ako ng ulam. Kasi day off ko, magluluto ako mamayang gabi. So yung mga kapinboy, ang buhay dito bilang isang OFW dito sa New Zealand. So siguro na kulang-kulang 1 buwan na ako dito. Nung pagka-resign ko dun sa sa time zone. At lumipat nga ako dito mga kapinboy. Masaya naman ako sa trabaho ko dahil komportable ako, tsaka iba yung pakiramdam, iba yung vibes nung nandyan ako. Masaya. Naramdaman mo naman pagpasok mo pa lang, parang ang saya ng yung welcome nila, mababait sila. May isa akong kasamang Pinay doon. Sa counter naman siya. Para siyang manager yata doon sa counter. So, masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Masaya ako doon sa trabaho ko ngayon kasi ito talaga yung trabaho ko mula pagiging pinboy, pagiging bowling technician, pagiging laneman, pagbubuting-ting ng makina ng bowling. Mga 2001, nagsimula ako magtrabaho bilang laneman, bilang pinboy doon sa SM Fairview dati. So hanggang ngayon tuloy-tuloy mga kapinboy, yun talaga yung trabaho ko. So medyo nawala lang nung lumipat ako ng time zone, nung nag-apply ako ng time zone, 2 years mahigit. So naging parang naging arcade technician. Pero ito talaga, kaya komportable ako sa ginagawa ko. Masaya sa lugar na pinagtatrabahuan ko. Nakakapagod ko minsan syempre dahil maraming naglalaro, talagang dinudumog ng tao. Tsaka yun, pamilya yung mga naglalaro. Pero ang kagandahan kasi nun, dahil 3 kaming technician sa likod, 3 kami nagpapalitan, isang pang umaga, isang mid-shift, tapos isang closing. Kaya nagiging magaan yung trabaho kasi 3 kaming tulong-tulong doon. Tsaka isang bagay na nagustuhan ko dyan mga kapinboy kasi ako lang mag-isang Pinoy. May kabayan din tayo pero nasa labas naman siya, nasa counter siya. Tsaka parang dito na rin pinanganak. So hindi na masyadong marunong mag-Tagalog nga. Bulol-bulol na. Pero nakakaintindi naman. Ako yung mag-isang Pinoy doon. Kasama ko mga taga rito sa New Zealand. So magaan yung namin, magaan yung team namin, magaan yung pagtatrabaho ko. Nakaramdam talaga ako ng masaya sa pakiramdam.
Yun din kasi ang gusto kong gawin, yung trabaho ko ngayon. Kasi diyan talaga ako may experience na mahaba ang pagiging pinboy. Mas nagiging masaya kasi ako lang yung mag-isang Pinoy. So magaan sila katrabaho yung mga kasama ko. So alam naman natin minsan, 'di ba, kapag may kasama tayong mga kabayan natin, ang mga Pilipinong katrabaho, minsan nagiging masalimuot at nagiging komplikado, lalo na yung mga sobrang magagaling at yung mga hindi masyadong magaling. Tapos aastang magaling, mga ganon. So base sa experience ko, nagiging komplikado, masalimuot ko minsan kapag may kasama kang kapwa mo Pinoy kasi minsan nagsisilipan kasi, nagtitinginan ng trabaho, nagtitinginan ng mga ugali, nagtitinginan ng mga kagalingan, mga abilidad, nagpapagalingan, di ba? Base lang din sa experience ko kasi nakapag-Saudi na rin ako, nakapag-Qatar na rin ako. Tapos ito, nakarating ako ng New Zealand. Mga kapinboy, ina-enjoy ko yung trabaho ko dito. At masaya ang pakiramdam ko, magaan sa loob na ganito ulit yung trabaho ko. Tapos yung mga kasama ko pa, maayos naman sila, mababait sila. At yung lugar naman dito, nakakabisado ko na kasi nung una nagmamapa ako, gumagamit ako ng mapa. Pagka nagpupunta ako dun sa mga malalaking grocery doon, gaya ng Pack and Save, Woolworths, ano pa ba, New World, may New World din dito, tsaka yung mga maliliit na shops. So The Warehouse meron din dito. So yung mga pinboy, masaya ako dahil nakakabisado ko na yung lugar at nakakapag-fitness pa ako, nakakapag-gym. Ito mga kapinboy yung aking tirahan. At dito naman sa labas, okay naman dito, komportable naman. Gusto ko sanang mamasyal, ang problema hindi maganda yung panahon ngayong maghapon, umuulan-ulan. So tingnan natin yung labas. Ano siya, makulimlim mula umaga, ganito na, umuulan-ulan mga kapinboy. Ayun o, kuha lang tayong tsinelas. Dali mga kapinboy, kunin ko lang yung tsinelas ko. Sapatos na pala yung sinuot ko. Lalakad-lakad tayo sa labas kahit na umaambon. Bonnet lang tayo. Dahil lang mga kapinboy nagbo-bonnet tayo. Saan ba yung bonnet ko? Saan kaya yun? Yun. Bonnet tayo. Tsaka yung cellphone. Lalakad-lakad tayo kahit na mga ambon-ambon. Papakita ko lang sa inyo sa labas, mga kabinboy. Nagawa pa sila ng mga bahay dyan mga kapinboy. So iharap ko lang ng ganyan sa sarado. Dito na tayo. Wala nang ambon. Wala nang ambon. Ayusin ko lang yung paa nito. Yun. Yung mga pinboy, nagawa yung kalsada. Dadagdag sila ng mga bahay dyan.
Tanggalin ko lang yung salamin ko. Ay, si strike 2. Inulan. Mga kapinboy, lakad-lakad lang tayo dito. Dito lang, malapit lang. Hindi na tayo lalayo. Makita ko lang sa inyo yung makulimlim. Dali, ayusin ko lang mga kapinboy. So, diba? Kanina pa nag-uulan eh, umaga. Pero kahapon maganda yung panahon. Lakad lang tayo saglit. Pakita ko lang kung gaano katahimik yung lugar namin. Walang mga tao. Balik na tayo. Doon naman tayo sa kabila. May mga dumadaang mga sasakyan pa mga ilan-ilan. Tahimik ano. Lalo na dito sa area na to. Walang tao. Ayan. Sumaglit lang tayo dito sa labas. Nagawa dito. Mga bundok na pala yun dun, oh. Natatanong ko yung mga kabundukan dun, oh. Nagpunta ako ng Botanic Garden, nakikita ko yung mga bundok na yun eh. Grabe no. Ayun, may kalsada na, may gutter na. May gutter na. Sunod dyan, bahay na. Ayun, ginagawa ng gutter sa kalsada. Kapinboy, pasok na tayo sa loob, malamig. Gano'n ba kalamig ngayon? 10 degrees mga kapinboy. Malamig. Balik na tayo sa loob. Mamaya na tayo aalis. Dito muna tayo mag vlog kasi mag-gym ako mamaya. So yan, balik na tayo. Kuna yung sapatos ko rito. May babatiin pala ako. Batiin natin. Ay mga pinboy, pasok na ulit tayo sa kwarto natin. At babatiin pala ako. Ayun mga pinboy, gusto kong batiin. Ibaba ko lang to. Ay mga kapinboy, nandito na tayo sa kwarto. At yun, may babatiin tayo. Babatiin natin si Kuya Lito Banal. Kumusta po kayo? Ate Sharon, maraming salamat po sa panonood ninyo. Kuya Ronan, ayan, si Kuya Ronan, si Ate Tintin, ayan.
mga kasama sa church, nila Ate Donna, Kuya Randy. Ayan, kamusta po kayo? Maraming salamat po sa panonood ninyo. Ay mga kapinboy, may babatiin pa tayo. Siyempre, lagi nanonood sa atin yan si Kuya Paul Santos. Maraming salamat po, tsaka sa kanyang mga apo. Si Kuya Trent, Baby Oli, Jean, at Baby Tracy, Margaret. Maraming salamat po. Thank you sa panonood niyo at sa mga parents nila si Vito Cel at Pauchin. Yan, mga nurse po sila dyan sa Middlemore, mga kapinboy. Maraming salamat po. At yun, Paul V. Maraming salamat, Sir Paul Santos. Thank you po sa inyo. Ay mga kapitboy, gusto kong batiin yung mga kababayan natin dyan na nanonood ng aking channel mula sa Lexington, South Carolina, USA, mula kay Ma'am Eugenia Berkheimer. Ayan, sana tama yung pagkakabanggit ko. Salamat po Ma'am Eugenia at sa mga kababayan po natin dyan sa Lexington, South Carolina, USA, sa Amerika. Maraming salamat po sa panonood ninyo at salamat po sa pagsuporta ng aking channel. Ay mga kapinboy, nabati na natin yung mga kaibigan at nanonood po sa ating channel dyan sa US. Tapos dito rin po sa mga kababayan natin dito sa New Zealand. Siyempre dyan sa Pinas. Meron ding nanonood sa atin dyan sa Middle East mga kapinboy. So maraming salamat po sa panonood ninyo. At ito ang aking buhay dito sa New Zealand. Ayan po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood ninyo. At ingat po kayo lagi. Salamat po. Thank you. God bless po. Thank you.